Ang kaso ng mag-asawang Marcos Volk at Mayang Prasetyo ay bumulabog sa parehong bansa ng Indonesia at Australia noong 2014. Si Mayang na nagmula sa Indonesia ay natagpuang putol-putol na ang katawan sa kanilang tinutuluyang apartment ni Marcos. Alamin natin kung bakit humantong sa ganun kabrutal ang ginawa sa kanya at kung anong nangyari kay Marcos. Si Marcos Volk ay lumaki sa Ballarat, Australia. Kilalang palakaibigan at mahilig sa mga hayop lalo na sa aso at pusa. Maayos ang buhay ni Marcos. Katunayan na nagtrabaho siya bilang chef sa kanilang family restaurant. Ngunit may maraming utang si Marcos at kinakailangan niya ng dagdag na pagkakakitaan para makapagbayad. Habang nagtatrabaho bilang chef ay palihim din itong nagtatrabaho bilang isang male escort. Yun ang tanging paraan niya para lamang makabayad sa mga utang. Hindi alam ng kanyang pamilya na may problema si Marcos sa pera at hindi rin nila alam na nagtatrabaho ito bilang escort. Si Mayang Prasetyo naman ay pinanganak taong 1987 sa Lampung, South Sumatra sa Indonesia. Ang kanyang orihinal na pangalan ay Febri Andresia at panganay sa tatlong magkakapatid. Ipinanganak na lalaki si Mayang. Matapos maghiwalay ng kanyang mga magulang ay ang kanyang lola na ang nagpalaki sa kanya. Sa kabila ng lumaki itong hindi kasama ang mga magulang ay naging matatag at positibo sa buhay si Mayang. Mula pagkabata pa ay nakahiligan na ni Mayang na sumama sa mga ladyboys at tumambay sa mga salon. Hindi ito karaniwan sa Indonesia dahil madalas ay nakakaranas ng diskriminasyon ng mga transgender at hindi sila ganong tanggap ng komunidad. Ngunit iba si Mayang. Hindi siya nagpapaapekto sa kung ano man ang tingin ng mga tao sa kanya. Ayon sa pamilya ni Mayang, siya ay masayahin at matalinong bata. Nagmula sa middle class na pamilya at lagi itong handa na tulungan ang pamilya pagdating sa pera. Bata pa lang si Mayang ay alam na niyang babae siya na nasa katawan lang ng lalaki. Gusto niyang maging babae at gusto niyang baguhin ang kanyang sarili. Ngunit ang pagtransisyon ay hindi ganun kadali sa Indonesia dahil sa mga mapanghusgang tao. Dagdag pa doon ay limitado lamang ang kanilang access para sa mga hormonal treatments. Noong sinabi ni Mayang sa pamilya ang totoong nararamdaman, ay nung una hindi nila ito matanggap, lalo na at napaka-conservative din ng kanilang pamilya. Ngunit kalaunan ay unti-unti na nilang naiintindihan at tinanggap ang totoong pagkatao ni Mayang. Pagkatapos niyang mag-high school ay lumipat ito sa Bali, Indonesia. Pinayagan siya ng kanyang pamilya at ang tanging hiling lamang nila kay Mayang ay ingatan niya ang kanyang sarili at lagi itong tumawag sa kanila. Sa Bali ay nakahanap siya ng trabaho, mga bagong kaibigan at boyfriend. Nag-ipon din ng pera si Mayang para sa kanyang transisyon. Taong 2009 ay nagpaalam si Mayang sa ina na magpapaopera ito para tuluyan na siyang magmukhang babae. Pumunta sa Thailand si Mayang para magpagawa ng kanyang dibdib at para tanggalin na rin ang kanyang Pagkabalik sa Bali, nagtrabaho si Mayang bilang escort at cabaret girl sa cruise ship. Masaya siya sa kanyang buhay lalo na sa kanyang transisyon. At nagpapadala din ito ng pera para suportahan ang pamilya. Katunayan ay si Mayang pa ang nagpapaaral sa dalawa nitong kapatid. Hindi rin alam ng pamilya ni Mayang kung anong klase ng kanyang trabaho. At mas pinili na rin nilang huwag nang tanungin si Mayang. Nagkakilala sila ni Marcos at Mayang nung nasa cruise ship pa nagtatrabaho si Marcos bilang chef. Mabilis silang nagkamabutihan. Ngunit ang kanilang relasyon na hindi puro pagmamahal. May mga lihim na dahilan ng bawat isa kung bakit nila piniling magkaroon ng relasyon. Kumikita ng malaki si Mayang bilang escort. Katunayan ay kumikita ito ng $500 kada oras. At isa yon sa nakaakit kay Marcos. Dahil nga marami siyang utang ay kinakailangan niya ng taong magsusuporta sa kanya. Si Mayang naman ang habol niya kay Marcos ay para mabilis itong makakuha ng visa papuntang Australia. Pag kinasal siya kay Marcos ay mas lalong mapapadaling pag-process ng kanyang visa. Dinala at pinakilala ni Mayang si Marcos sa kanyang pamilya. Mainit na tinanggap si Marcos ng pamilya ni Mayang. Nakita nila ng mabait at magalang si Marcos. Ngunit madalas ay tahimik lang ito, siguro dahil na din sa hindi sila nagkakaunawaan paminsan-minsan. Ang pamilya ni Marcos ay walang kaalam-alam tungkol kay Mayang.
Hindi rin nila alam ang iba pang trabaho nito at wala siyang balak na sabihin yon sa kanyang pamilya. Dahil na rin sa takot na mahusgahan at kahihiyan. Sa kabila nun na nagpakasal pa rin si Mayang at Marcos noong August 2013 habang nakastop ang cruise ship sa Denmark. Matapos nilang makasal ay lumipat ang dalawa sa Brisbane, Australia. Nag-rent sila ng apartment sa 113 Complex at patuloy pa din silang dalawa na nagtatrabaho bilang escort. Nagtrabaho sila sa Pleasure Dome Brothel kung saan na iba-ibang kasarian ang pumupunta. Sa umaga naman ay sa kanilang family restaurant nagtatrabaho si Marcos. Noong October 2, 2014 ay may kasamang kliyente si Marcos sa kanilang apartment. Tumawag si Mayang kay Marcos at sinabing may dadalhin din siya ang kliyente. Dahil doon ay pansamantalang dinala muna ni Marcos ang kanyang kliyente sa park at pinaliwanag na kailangan din ng kanyang kaibigan ang apartment. Pumayag ang kliyente ni Marcos. Kakaalis lamang ni Marcos mula sa apartment ay nakatanggap ulit ito ng tawag mula kay Mayang. Nagsisisigaw si Mayang sa kabilang linya at galit na galit. Kahit ang kliyente ni Marcos ay naririnig ang boses ni Mayang. Nag-ibang mukha ni Marcos. Agad ito nagsabi sa kliyente na kailangan niyang bumalik sa apartment dahil sa kanyang aso. Pagkatapos noon, bandang alas 11 ng gabi, ay nakarinig ng malakas na pag-aaway ang kapitbahay nila Mayang at Marcos. Ayon sa kapitbahay ay narinig niya ang dalawang boses ng lalaki na nagsasalita ng English ngunit magkaiba ang accent. At ayon pa sa kanilang kapitbahay ay mas malakas ang boses ni Mayang nung gabing yon. Naririnig niya ang pang-iinsulto at paglapastangan ni Mayang kay Marcos. Tumagal ang pag-aaway ng halos 30 to 40 minutes. Bahagyang tumahimik at pagkatapos ay nagsimula ulit sila mag-away bandang 1:30 ng madaling araw. Matindi na ang sigawan ng dalawa kaya halos nagising na ang kanilang mga kapitbahay. Ngunit mas pinili nilang huwag na lang makialam at awatin ang dalawa. Sa panahon ng pangalawang away nila ay nakarinig ang mga kapitbahay noon sumigaw si Mayang ng ilang beses at pagkatapos noon ay biglang tumahimik. Sa sumunod na araw, October 3, bandang tanghali ay nakapansin ng isa sa kanilang mga kapitbahay ng mabahong amoy mula sa koridor ng apartment. Hindi nila pinansin yon. Ang ginawa nila ay nag-spray na lamang sila ng air freshener para mabawasan ang mabahong amoy at para maiwasan ding pumasok ang amoy sa kanilang unit. Bandang alas 6 ng hapon ay pumunta si Marcos sa isang tindahan. Bumili siya ng gloves, bleach, brush, wet tissue, trash bags, lubid at duct tape. Pagkatapos ay sumakay siya sa taxi papuntang Royal Brisbane and Women's Hospital. Nung nasa emergency room na siya ay sinabi niyang nasugatan siya dahil sa nag-away sila ng kanyang girlfriend. Ayon sa kanya ay nasugatan niya ang kanyang kamay nung tinangka niyang agawin ang kutsilyo na hawak ng girlfriend. Naniwala naman ang mga staff sa kanya at pinauwi siya bandang 9:30 ng gabi. Noong October 4, hindi na mapakali ang kanilang mga kapitbahay dahil sa mas tumitinding amoy na nagmumula sa koridor. Bandang 3:30 p.m., isang kapitbahay nila ang nagdesisyon ng mag-imbestiga. Nakita niyang nakabukas konting pintuan sa unit nila Marcos at Mayang. Sumilip ito at nakaamoy siya ng tila may nasusunog. Nakita siya ni Marcos na nakasilip. Agad itong humingi ng pasensya. Paliwanag niya na may ginagawa siyang soup ngunit dahil sa may ginagawa ito ay nakalimutan niya kaya nasunog. Tinanong din siya ng babae kung nasaan si Mayang. Ang sabi ni Marcos ay umalis si Mayang at hindi pa nakakabalik. 3 oras ang nakakalipas ay tumawag ng electrician si Marcos. Dahil ayon kay Marcos ay hindi gumagana ng mabuti ang kanilang electric stove. Noong dumating na ang electrician ay agad din niyang napansin ang mabahong amoy. Paliwanag ni Marcos na nagluluto siya ng pork soup. Pabirong nagsabi ang electrician na hindi amoy pork soup ang kanyang niluluto, kundi amoy pagkain ng aso. Nakakaramdam na ang electrician na may kakaiba at hindi tama. Sinabi niya kay Marcos na para maayos ang kuryente ay kinakailangan niyang ma-access ang main panel. Kaya humingi ng permiso si Marcos sa manager ng apartment. Ang manager na kapitbahay din nila ay nagdesisyon na puntahan at i-check mismo kung anong problema sa kuryente ni Marcos. Sinabi niya kay Marcos na nag-aalala din siya na baka maging sanhiyo ng sunog. Nung una ay hindi pumayag si Marcos na pumasok ito sa kanilang unit, ngunit nagpumilit ang manager. Walang magawa si Marcos kaya napilitan siyang papasukin. Sa unang tingin ay mukhang normal lang ang apartment. Ngunit nakakita ang manager ng maliliit na talsik ng dugo.
Hindi siya kumibo ngunit pasikreto niyang kinuna ng litrato ang mga dugo at nakita yon ni Marcos. Agad na sinabi ni Marcos na ang mga dugo ay galing sa kanyang sugat sa kamay. Pagkaalis ng manager sa apartment ay wala na itong sinayang pang oras. Agad itong tumawag ng pulis. Pinaliwanag niya ang sitwasyon at humingi ito ng tulong. Dumating ang mga pulis bandang 9:00 ng gabing ding yon. Kumatok sila sa pintuan ni Marcos at nagkumpisa agad silang magtanong kung nasaan si Mayang. Halatang kinakabahan si Marcos. Nautal ito habang pinapaliwanag na bumalik sa Indonesia si Mayang matapos nilang mag-away. Ngunit dahil sa may kakaibang pakiramdam ang mga pulis ay chinek nila ang loob ng apartment. Pagkapasok nila ay sinalubong agad sila ng nabubulok na amoy. At dahil sa eksperto na sila ay alam nila na ang amoy ay galing sa nabubulok na katawan ng tao. Ang amoy ay mas matapang kumpara sa amoy ng patay na hayop. Bago pa nila tuluyang masuri ang apartment ay pinatigil sila ni Marcos. Ayon sa kanya ay kinakailangan muna niyang ipasok ang kanyang aso sa kulungan at kailangan muna niya ng privacy. Pinayagan siya ng mga pulis na pumasok ng kwarto. Ngunit ang totoo ay walang plano si Marcos na ikulong ang aso. Alam niyang malapit nang makita ng mga pulis ang kanyang tinatago kaya tumakas ito. Tumalon ito sa bintana ng kanilang apartment at tumakbo. Agad na naghati sa dalawang grupo ang mga pulis. Ang isang grupo ay para habulin si Marcos at ang isang grupo naman ay para magsagawa ng inspeksyon sa buong apartment. Sa loob ng apartment ay may kakilakilabot silang natuklasan. Sa loob ng washing machine ay may nakita silang parte ng katawan ng tao na pinasok sa plastic bag. Sa kusina naman ay nakita nila ang kaserola at ang isang paa na pinapakuluan gamit ang bleach at hindi tubig. At ang katawan ay na-identify na kay Mayang. Gumamit sila ng police dogs para mahanap si Marcos. Dinala sila ng aso sa lugar kung saan ay nandoon ang mga malalaking basurahan sa di kalayuan mula sa apartment. Noong binuksan ng mga pulis ang basurahan ay nakita nila si Marcos na wala ng buhay. Kinitil niya ang kanyang sariling buhay. Dahil siguro sa hindi niya kayang harapin ang ginawang krimen. Ayon sa kanilang mga kapitbahay ay nakikita nilang masaya naman dati sila Mayang at Marcos. Dahil sa nangyari ay hindi matukoy kung anong nag-udyo kay Marcos para patayin si Mayang. Isang teorya ang lumabas na maaaring nahuhulog ng loob ni Mayang kay Marcos at gusto niya niyang itigil ang pagkakaroon ng open relationship. At nung hindi pumayag si Marcos sa kagustuhan ni Mayang ay nagbanta si Mayang na isisiwalat niya ang sekreto ni Marcos sa kanyang pamilya. Yun ang pinaniniwalaan na nagpagalit ng sobra kay Marcos kaya niya pinatay si Mayang. May isa pang spekulasyon na ang kanilang relasyon sa umpisa pa lamang ay hindi na maayos. Palagi silang nag-aaway at nagkakasakitan pa. Maaaring nagpakasal lamang sila para matugunan nila ang kanilang mga pangangailangan sa isa't isa. May iba pang nagsabi na namimiss ni Mayang ang Indonesia at gusto na nitong umuwi ngunit ayaw pumayag ni Marcos. Maraming spekulasyon ang lumabas ngunit alinman doon ay walang nakakaalam kung ano nga bang totoong pinagmula ng kanilang away. Ang pinagmula ng kanilang away ng mga oras na yon ay manatiling agam-agam na lamang at namatay kasama nila Marcos at Mayang. Dinala pabalik sa Indonesia ang mga labi ni Mayang noong October 31 sa kaparehong taon. Ang kanyang libing ay dinaluhan ng mga nagdadalamhating pamilya, mga kaibigan at mga kakilala. Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at komento. And please don't forget to like and subscribe my channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Maraming salamat.